Lakas yung bass. Purihin ang Panginoon at purihin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. So, panibagong tema ngayon tayo. Ito yung Belt of Truth. Kumbaga, sino ba may mga belt sa inyo dyan? Lahat ba? Ha? Lalaki lang. Mayroong belt din yung mga babae. Nagpapauso, lalo na sa mga European. Pag wala kayong belt, ano nararamdaman nyo? Baka pagtakbo malaglag ang pantalon So, yan po ay isa sa mga ihinalimbawa ni Apostle Paul. May idea ba kayo bakit nagbigay si Apostle Paul ng halimbawa patungkol sa Belt of Truth? Pero bago tayo pumunta dyan, tayo manalangin muna. Sabigan ba tayo? Huwag tayong manggugulo. Okay. So tayo pong lahat ay manalangin. Itaas po natin ating mga kamay. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Ano man na nakikita mo sa aming mga puso, kaisipan, anumang sabgabal ito, Lord, kami po'y nagpapakumbaba. Kung kami may mga nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon, sinadya man, hindi sinasadya, sa mga nakalipas na araw, sa isang linggo, panahon, Lord, narito po kami. Alam namin na hindi ka makikinig sa amin, hindi mo kami aalalayan kung kami po ay may mga nagawang atraso sa iyo. Kaya unahin po namin ang humingi ng kapatawaran. Nagpapakumbaba kami at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Ikaw po ang nakakaalam ng puso, isipan ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, narito kami, lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran. Naniniwala po kami na by the blood of Jesus, yun po ang kung bakit nagsakripisyo ang Panginoong Yesus para sa amin, para maalis kami sa aming mga pagkakasala. Kaya purihin ka, Panginoon, dahil sa sagana ng iyong grasya sa buhay ng bawat isa. Kaya narito po kami, magbubulay-bulay ng iyong mga salita, pag-aaralan ng iyong mga salita, at tulungan mo kami na maunawaan pa namin ito nang sa gayon. Maiwasan namin maging kaaway mo sa araw-araw ng aming buhay. Natulungan mo kami, let your mighty power, the Holy Spirit, na siya pong gumalugad sa aming puso kaisipan. Saturate us, O Lord, by the power of your Spirit, na lahat itong aming mapag-aaralan ay magbibigay sa amin ng tamang direksyon at maging kaaya-aya ang mga buhay namin sa iyong harapan. Pagpalain mo ang bawat isa. Buksan mo ang aming spiritual na pangunawa at spiritual na pakikinig, nang sa gayon kami po ay maging kaaya-aya sa iyo. Salamat, Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin ang Panginoon dahil panibagong pag-aaralan natin at patungkol po ito sa isang kumbaga tayo ay ginawa ng Diyos na mga sundalo. Panglaban, kumbaga. Malapit na kasi yung China, kaya gagawin tayong magiging marunong dumepensa at marunong lumaban sa spiritual na kalagayan, hindi sa physical. So buksan natin ang chapter 6 ng Ephesians, verse 10 hanggang 14. Where is the monitor? What happened? Asan na monitor? The download ko yung word. Okay.
nagda-download ng Word. Asa na? Mahalaga pa naman ito. Okay, buksan nyo yung Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 14. Verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan na po, salamat. Praise God. Nakita nyo. Verse 13, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumasalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakakatayo. So, napakaganda ng verse 13. Ulitin ko, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. So kung hindi nyo gagamitin yan, sorry na lang. Verse 14, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Take note, sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So hanggang doon lang po ako. 6 itong defensive mechanism, 5 defensive, isa yung offensive. So 6 sila lahat. Ngayon, ang ating pag-aaralan, kasi ayon sa pamunuan, dito muna tayo sa belt of truth. Dito muna tayo sa belt of truth para mahimay natin, para sa susunod naman, maisa-isa natin para matutunan natin. So sabi ko nga sa inyo kanina, yung belt of truth o yung belt, wag na muna yung dito na sinabi na belt. Minsan di ba pinaglalabanan yung yung belt. Nakailang belt ba si Pacquiao? At ang nananalo doon yung tama at nakikita kung sino ang magaling. Kaya umakyat siya ng ilang division. Nananalo at ang obserbasyon ng referee at saka yung nagdidesisyon, siya nagsasabi na siyang panalo. Pero dito, sa atin, ang nag-oobserba ang Panginoon para tayo ay manalo. Ngayon makikita natin, asa na yung illustration dyan ng Ang tema natin, from the month of July until December, ay patungkol sa how do we prepare ourselves for spiritual warfare through the armor of God. Yan ngayon ang pag-aaralan natin hanggang December na yun. Pag nanalo kayo, di Pasko na. May ando doon na yung yung panibagong natin sa Pasko. So nakita natin, ilan ang armor of God na sinabi sa Ephesians 6? Meron ba niyang illustration? Yun. Ayan, nakita nyo na. Guwapong-guwapo yan. Pag isinuot nyo yan, hindi ko kayo makikilala. Number 1 is belt of truth. Yan. Pangalawa, nakita natin, breastplate of righteousness. Ang belt nandito, ang breastplate nandito.
The shoes with the preparation of the gospel of peace. May sapatos. Kung sa mga sundalo ay, ano ba yan? Ang tawag nun? Hindi, sa sundalo natin. Combat shoes. Ano pa? Pang-apat, the shield of faith. Ito yun, panangga. Tapos yung ulo niya, yung may pagganon. The helmet of salvation. At itong pangganyan, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ngayon, ang naka-assign sa akin ay ang number 1. Bahala na yung susunod dun. Basta sa akin, number 1. At ito yung belt of truth na nabanggit sa verse 14. At ang sabi sa verse 14, kaya maging handa kayo. So, ang utos sa atin ng Panginoon ay maging Boy Scout. Laging handa. Dapat tayo ay laging handa. Handa ba tayo lagi? Praise God. So ito po ang itunuturo sa atin sa pamamagitan ng pahayag ni Apostle Paul mula sa Panginoon. Dapat maging handa tayo at ibigis sa inyong baywang, sa ating baywang, ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So, napaka-iksi ano, pwede na mag-closing prayer. Maaga na natin. So, makita po natin, bakit ang belt ang ginamit ni Paul na image para ilarawan sa atin ang katotohanan? Bakit belt? Marami naman dyan. Bakit yun ang ilagay ni Apostle Paul na yung belt nandoon yung truth. Bilang sandata natin sa pakikipaglaban sa kaaway. Ngayon, kung pag-aaralan natin yan, ang gamit ng belt sa Bible ay walang iba kundi yung pagiging handa o kaya preparedness na tinatawag. So, pag nakaakma na yung belt mo, handa ka na ano ba yan? Makipaglaban. So, nandoon, no? So, ang tema ko ngayon, gamit ang verse 14, ay walang iba kundi, how do we prepare ourselves for spiritual warfare through the truth? Paano natin ihahanda ang ating sarili para sa spiritual na pakikipagdigma sa pamamagitan ng katotohanan? Medyo mahirap to, mga kapatid. Kasi kahit na matapang ka, malakas ka, matibay ka, pag walang katotohanan sa'yo, talo ka kagad. Ang kailangan dito, ang una, yung katotohanan. Kahit naman saan tayo pumunta, pag wala sa atin ang katotohanan, talo tayo. Bakit kaya naiisip ni Apostle Paul to? Alam mo si Apostle Paul, kaya naiisip niya ito, revelation ng magmula sa Diyos, dahil nung naka-house arrest siya, nakita niya yung bantay niya. At ito yung bantay niya. Yung sundalo nung araw, na yan ang kasuotan. Yung ipinakita ko kanina, na nandoon lahat, yung kagamitan ng isang sundalo bago makipaglaban. At ang pakikipaglaban nung araw ay, naalala nyo, di ba pinapasuot si David dati nang ganon? Kasi sabi ni Saul, bago ka humarap kay Goliath, magsuot ka ng mga ganyan, yung napakita ko kanina. Ngayon, sabi ni David, ayaw ko nito kasi ang bibigat at paggalaw niya, hindi niya matimbang yung sarili niya kasi maliit siya at malaki yung mga kalasak na yan. Yung mga nilalagay niyang isinusuot na mga bakal sa katawan niyan. Buti sana pagbenta na lang 4 kilo, no? So ngayon, ang ginawa ni David, sabi niya, ayan ko, hindi ko na kailangan yan. Kumuha na lang siya ng sling, tapos bato, dahil mas expert siya doon. Ngayon ito, nakita ni Apostle Paul, nung binabantayan siya ng sundalo noon,
At nakita niya lahat ang parte ng kasuutan ng sundalo kasama yung kanyang sword. Kaya sa revelation mula sa Panginoon, dinescribe niya ito in spiritual sense na para pakikipagdigma hindi doon sa literal physical na kaaway, kundi sa spiritual na kaaway. At ito ngayon, nagmula sa verse 14, ang sabi niya, kapag ikaw ay handa, dapat nakasuot lahat yun. Kaya ang sabi ko nga kanina, ito ay preparedness. Pagiging handa, yung belt of truth, nangangahulugan, handang-handa ka na, makikipag-gira sa iyong kaaway. Sino ba yung kaaway nyo? Kapitbahay ba? O ano? Spiritual po ito. At ang kaaway mo ay hindi yung tao or flesh and blood, but the spiritual power, forces in the heavenless. Yung siyang espiritu na nanggugulo sa bawat tao at gagamitin yung tao na yan para sa iyo. Na dati mong kaibigan na matalik, naging kaaway mo na. So, ganun po. So, ang tema ko, how do we prepare ourselves for spiritual warfare through the truths sa pamamagitan ng katotohanan? Una, ang first point ko dyan is to be sanctified by the Word of God. Unang-una, kailangan natin ng sanctification. Ano bang sanctification? Magpalinis muna tayo sa Panginoon. Dahil pag nasilipan ka ng spiritual mong kaaway na mayroong kang atraso dyan sa sarili mo, talo ka na kagad. Huwag ka nang lumaban sa akin. Kakampi kita eh. Di ba? Yung mga ginagawa ko, nandiyan din sa iyo eh. Tapos lalaban-labanan mo ako eh. Di ba? So, bakit through the Word of God, doon tayo nasa-sanctify? Because the Word is truth. Sabi ng Panginoong Jesus, nung pinapanalangin niya ang kanyang mga disciples at that time, sabi nga niya doon, sa atras pa niyan, hindi ko na nilagay, sabi ng Panginoong Jesus sa Ama, huwag mo sila tanggalin sa sanlibutan, kundi isanctify mo sila sa katotohanan. Sabi niya, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by the truth. Your word is truth. So, isipin niyong mabuti, kung ang belt mo ay nagsisimbolo ng katotohanan, ibig sabihin, yung buong katawan mo ay napapalibutan ng katotohanan. Kasi nandoon ang belt mo around your body. So, nandoon ang truth sa buhay mo. Kaya sabi ko kanina, kapag wala sa iyong katotohanan, matik na, talo ka. Asan ay pagmamalaki mo dyan? Ay ang gumagawa ng hindi makatotohanan ang kaaway. Kaya nung one time, may nakausap ako na pastor, mayroon silang dinideliver na isang under-possessed ng spiritual ng kaaway. Nagsisisigaw, siyempre, gusto ng tatay na ma-release siya doon sa bandage o sin niya na doon, mayroong controlled by the demons. Kasama niya, yung mga elder niya, nung kinakast out yung masamang espiritu, warfare, nagsalita yung espiritu. Sabi niya, alam mo, pastor, yun nga, dalawa mong kasama, mayroon diyang tinatago sa iyo eh. May ginagawang hindi maganda yan. So, the point, hindi ka makakatago. Naalala niyo sa Book of Acts, na tinatry nung 7 sons of Sceva, na gusto niyang makakuha din ng, ginaya nila kung paano pinalayas ni na Peter, yung masamang espiritu doon sa tao. Naggaya-gaya din sila. Alam mo, sabi ng masamang espiritu doon, sa kanila,
Si Paul, kilala ko. Si Jesus Christ, kilala ko. Ikaw, sino ka ba? Hindi kita kilala. Kaya linundagan sila ng masamang espiritu at sila ngayon nagtakbuhan, nagkasugat-sugat. So dito po, sa labanan ito, bago ka humarap sa kaaway mo, kilala ka na nila. Alam mo yung manghuhula, may adipuris yan. Gumagano ng tainga yan. Na pakinggan na yung mga usap-usapan nyo. Nagre-report na yan sa kanya. Kaya ang labanan dito na tama at panalo, walang iba kundi ang katotohanan na naririyan sa iyo na hindi ka masisilipan ng iyong kaaway. Kaya ang una dito na sinasabi, dapat we have to be sanctified by the Word of God. Kasi ang naglilinis sa ating katauhan ay ang salita ng Panginoon. Walang ibang makakapaglinis, kaya nga nababago tayo. Naiiba ang direksyon ng buhay natin. Dati ang sama ng buhay natin na bago. Ano ba naglinis nun? Word of God. Word of truth. Ito yung salita ng Panginoon. Ang siya nagbigay sa atin ng kaayusan ng ating buhay. So makikita po natin sa A, He sanctifies us to render or set apart as pure. Ito po ang resulta pag tayo ay nakababad sa salita. Sinasanctify tayo, nililinis tayo, isinisit apart tayo, nilalayo tayo sa kasamaan para lamang maging totoo or dalisay or pure na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Sabi, He commanded us through His word, setting us apart and purified. So, ibig sabihin, marami ditong sinasabi sa salita ng Diyos na kung ano ang dapat mong gawin para makaiwas sa bitag, sa pakana ng dyablo, nandiyan lahat sa salita ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, pagsikapan mong hanapin at aralin. Kaya nga tayo may mga Bible study. Kaya nga tayo may every Sunday preaching or worship. Dahil dito nakukuha natin kung paano tayo makaiwas at kung paano tayo laging tagumpay sa oras ng labanan na katulad ng pinag-aaralan natin ngayon. Kung wala kayo dito ngayon, hindi nyo alam itong word of truth, belt of truth. Kala ng Latin ng belt ay ordinary lang na belt. Pero dito kay Paul, pinakita niya kung gaano ito kaimportante sa isang mananampalataya. Kasi ang kalaban natin ay hindi yung kaharap mo, kundi spiritual forces na gumagala, naggagala sa sanlibutan. At kung sino ang gusto niyang pasukan, pwedeng pumasok yan. Kaya minsan, nagtataka ka sa sarili mo. Dati minsan matino ang pag-iisip mo, isa naman hindi. Ikaw rin na nakakaalam niyan eh. Kasi wala ka namang kasama at that time eh. Sabi niya, kaya minsan pag nakita ka ng kasama mo, nagtitingala ka na dun sa kesame. Tingnan mo, delikado ito si, iba na ang tinitingnan. So ikaw din na nakakaalam nun. Kaya dapat nga every Sunday, huwag kang maiwan mag-isa sa bahay. Dahil sa katitingin mo doon sa baka mamaya pinaplano ka na ng kaaway. Mas mabuti pa sa church. Kasi natuto ka ngayon. Kailangan mo pala lagyan ng belt of truth. So, ang una kong point dyan is to be sanctified by the Word of God. At ang reference natin sa John chapter 17, verse 17, sabi ni Jesus Christ, hiningi niya sama, pakiusap niya, isanctify ang mga disciple by the truth. Your word is truth. So, pangalawa, punta tayo sa pangalawa. Ang pangalawang point ko, to be guided by the Word of God. Kahit anong tapang natin, kahit anong lakas natin, kung hindi tayo na-sanctify
ng Word of God at hindi tayo naniniwala doon at hindi tayo sumusunod doon, failure ang laban natin. Kasi ang nasusunod yung kagustuhan mo. Ang nasusunod ay ang nais mo. Sabi ng salita ng Diyos, huwag mong gawin yan. Ang katwiran mo naman, pwede naman eh. Magsisi na lang ako ulit. Total malayo pa naman ang pagbabalik ng Panginoon. Eh bakit yung mga leader, ginagawa din nila eh. Pwede ko naman gawin. Total, pagkatapos magsisi ako. So hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Ayaw mong gabayan ka ng salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 25 verse 5, ito ang tawag ni David Ban, writer nito, guide me in your truth and teach me. Sabi niya, gabayan mo ako ng katotohanan, yung totoo na paggabay. Kasi mamaya, ginagabayan ka nga. Pero, iba naman palang motibo. Nung nasa Oman ako dyan, minsan bumabait ang mga OFW. Pag may chicks na medyo, pinalayas ng employer, tutulong-tulungan daw. Naku, tulong-tulong. Hanggang sa sobrang pagmamalasakit, tinulungan lahat. Paglipas ng taon, asawa na doon. Magandang tulong yun eh. Tinulungan. Pero dito, ang ina-assure ni David, guide me in your truth. Teach me, for you are God, my Savior. Itong pinakamaganda sa lahat. Kung ang hinihingi natin ang nagabay ay mula sa Panginoon at naniniwala tayo na ang Diyos ang siyang tagapagligtas natin, ang Panginoong Jesus, tingin ko hindi ka i-guide ng Panginoon sa kapahamakan. Dito nga tayo nabago nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nabago ang ating buhay. Kaya ang ibibigay ng Panginoon sa iyo na guidance is about truth, katotohanan. Kaya makita po natin kung palabas tayo ng salita ng Panginoon, matututunan mo ang mga katotohanan na nagmumula sa Panginoon at dito niya tayo pinapatibay. Ang kanyang mga pangako ay totoo. Kaya nga tayo nagkakaroon ng pag-asa. Kahit wala na tayong kapag-asa. Pag lumapit sa Panginoon, nagkakaroon ka ng pag-asa. Why? Dahil yung Word of God, iginag-guide niya tayo sa tama. Kung wala yan, kung wala bang Word of God dito, kung wala bang nag-guide sa atin na salita ng Panginoon, tingin nyo kaya, nandito kaya kayo ngayon? At tingin nyo kaya, matino ang direksyon ng buhay nyo ngayon? Tingin ko hindi. Kung wala ang salita ng Panginoon, hindi mo pwedeng pagkaisahin ang mga tao. Dahil dito lang, nabibigkis ng iisang katotohanan, ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kung bibigkisin ka ng belt of truth, makikita nyo na ibig sabihin, hindi maghihiwala yung katawan mo kasi natalian ng belt of truth eh. Tapos doon mo pa nga nilalagay ang mga importanteng bagay. Actually nga yan, kaya importante ang belt of truth kasi yung may kasuutan sila na parang sako. Alam nyo ba yung sako? Yung sako, yun ang pinakakamisita nung araw. Hindi lang yung literal na sako. Parang sakong hitsura. Ayaw ko kung anong tawag, no? Tunic daw. Basta ang sa akin, sabihin na lang natin, sa probinsya, katsa, lalagyan ng arena. Tapos ang gagawin yan, yung kanto, tatabasin mo yung isa doon, tabasin ng isa dito, lagyan mo ng butas, isuot mo, diretso damit yun. Ay ngayon, sa mga sundalo ng araw, malaki yan. Lawlaw yan. Kasi pag manumano nilang laban, kailangan hindi masikip. Hindi katulad natin ngayon na sobrang sikip. Na mamayat yung damit. Sa sobrang kakakain, pumapayat ang damit. Naalala ko na naman tuloy yung
Ay, doon daw kay, sino ba yung, yung lumilipad na, bakit daw S dito ang nakasulat? Superman ba yun? Anong ibig sabihin ng S doon? Superman. Ang sabi daw nila, hindi eh. Ang nakasulat daw doon is small. Kaya pit na pit ang suot. So parang gano'n na nangyari. Dito, maluwag ang damit niya. Kaya pag lawlaw, ang ginawa, itinatali ng belt. Kahit sa pagkain nila, ang mga kasuotan nila na yan, lumalawlaw, kaya tinatali ng belt. Sa probinsya, ang belt nila yung balagon, yung baging, yung ginaganon. Yung mga taga ron siguro, nakaka-relate. So dito po, ginaguide tayo ng salita ng Panginoon, at yung salita ng Panginoon na katotohanan, yun ang nagpapanalo sa atin, sa buhay natin sa araw-araw. Kasi iginaguide ka ng tama. Ang hindi kay papahamak niya. Kung tutusin, the living word is Jesus Christ. Kaya pinakita na niya yan kung paano mamuhay dito sa lupa. Ay wala na siya, dito ngayon sa salita niya, itong naiwan sa atin, na dapat sinusunod po natin yan. Kasi kung hindi tayo mababago. Hindi tayo maitatama sa ating direksyon. Kaya mapapansin nyo dito, sabi ko sa point A, He guides and teach us to know the truth. He guides and teach us to know the truth. So yun po ang content ng salita ng Panginoon. Tama yung sinabi sa Psalms 25 verse 5. Ng salita ng Diyos, pag nasa sayo yan, panalo palagi. Kasi itatama niya ang direksyon ng iyong buhay, hindi kanya ipapahamak. Subukan nyo. Kung kayo'y sanay na at alam nyo na ang salita ng Diyos nagbibigay ng magandang direksyon, subukan yung suwayin. Tingnan ko kung ano mararamdaman nyo. Kaya ang Word of God, napakahalaga nito sa ating buhay. Sabi, He gives us hope every day until He comes. Kaya nga, umaasa tayo na babalik ang Panginoon. Pinangako niya yan. Kung wala yung pag-asa, wala tayo ngayon dito. Umaasa tayong babalik ang Panginoon at tayo maisasama niya doon sa kanyang kaharian. Kung hindi tayo naniniwala doon, wala sa atin yung hope. Wala sa atin ang pag-asa. Pero bakit yung mga tao na halos prostrated na sa kanyang buhay, wala nang kapag-asa, paglapit niya sa Panginoon at sa salita niya, ay mapapansin mo na nagkakaroon siya ng pag-asa. Bakit pag hopeless ka na doon sa buhay mo, blanko na ang isip mo, sasabihin mo sa sarili mo, wala na talaga akong kapag-asa sa buhay. Gusto ko nang mawala sa mundong ibabaw. Ay may nasumpungan ka na nagpapaliwanag sa ng salita ng Panginoon. Pagtanggap mo, halos hagulhul ka. Iyak ka. At nagkaroon ka ng pag-asa. At biglang nanumbalik ang kalakasan mo sa buhay. Na-release ka, nagtagumpay ka. Dahil sa mga katotohanan, sinasabi ng salita ng Diyos, na maliban sa iyo, sa mga nakalipas na panahon, maraming taong binago. Maraming taong nakaranas ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Sila ay nagtagumpay. At ikaw ba hindi mo kayang magtagumpay? At hindi mo ba maaasahan na ang mga salita ng Diyos ay totoo? Ang mga pangako niya ay totoo? Tapat siya sa kanyang pangako? Hindi siya nagbabago? Bakit mayroon nagpapatotoo? Salamat sa Diyos dahil tinugon niya ang aking panalangin. So may pag-asa ka. Yung hope na yan. So yan po, nandito yan lahat sa salita niya. Kaya doon, we are guided by the Word of God. Kailangan yan sa pakikipaglaban
kompleto ka sa instruction mula sa salita ng Panginoon. Dahil, kanina, ang sinabi ko nga sa una, kailangan mo muna ang sanctification, the next instruction, guidance mula sa Panginoon. At ang pangatlo, anong kailangan? Ang pangatlo natin, to speak the truth in love from God. Itong pinakamahalaga sa lahat. Dapat sa pagbibitaw mo lagi, confrontation part na ito dapat nasa tama ka. Totoo yung sinasabi mo, nakaakibat ang pagmamahal mula sa Diyos. At dito panalong-panalo ka. Bakit ka mo? Ang kaaway, hindi marunong yan magsabi ng katotohanan. Ang kaaway, hindi yan marunong magmahal. Ang gagawin yan, ano bang John 10:10? Na ano ito nung Friday ng gabi? Yung chapter 10 ng Book of John, verse 10. Hati po yun. 10 sila. Yung isang 10, sa Panginoong Jesus yun. Babalik ako, ano yun? I come to give you life abundantly. Yun yung pangako ni Christ. Anong pangako ni Satan? I will come to steal, to kill, and to destroy. So yun, nakita nyo yung hati nung verse na yan. Buksan nyo para makita nyo. Hati yan. Ang kaaway, to steal, to kill, and to destroy. Kay Jesus Christ, to give you life more abundantly. Yun ang plano ng Diyos. Kabutihan, magandang pamumuhay, buhay na may magandang direksyon. Si Satanas, ang plano niyan, sisirain ka. To kill, destroy. So pag nakita mo ang buhay mo na mukhang nasisira dahil sa kagagawan mo, hindi yan sa Panginoon galing. Sa kaawayan. Pinapainan ka lang. Ngayon, kung alam mo yan, mag-iisip ka, hahanapin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. At doon mo ilalagay ang sarili mo. Alang-alang naman na ang totoo ay nandito, dito ka pa, ilalagay mo pa ang sarili mo sa mali. Sino ba ang mayroong ganun? Nasa sa atin na yun. Mahirap mag-illustrate ng matindi. Kasi mayroon dyan, medyo bagay ni record ni brother kasi ayoko na. Mayroon dyan, halimbawa ako na lang. Alam ko ng lalaki ako, sasabihin ko pa bang babae ako? Kasi nasa truth dapat tayo, di ba? Part ng illustration. Dapat hindi. Alam mo ng lalaki ka, ilalagay mo yung buhay mo sa pagiging babae. At alam mo namang babae ka, ilalagay mo ngayon ang buhay mo sa pagiging lalaki. Nasa truth ka ba doon o hindi? So parang 10-10, John 10-10. Alam mo na ang kaaway ay to kill and destroy, doon ka pa papanig. Alam mo na, ang Panginoon ay to give you life more abundantly. Ayaw mo doon. So ano dyan? Asan ka ba talaga? Alam mo ba ang totoo at mali? Kaya kailangan, sabi ko nga kanina, in the first place, you have to submit yourself for sanctification of the Word of God. Magpalinis ka. Pangalawa, magpaturo ka sa salita ng Diyos sa tamang direksyon ng buhay mo. Kasi kung hindi ka magpapaturo, kapatid, isipin mo yung bata ayaw makinig sa kanyang magulang. Kung yung magulang naman niya ay matino at lalo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tingin ko, hahantong ka talaga sa hindi maganda. Kasi ayaw mong sumunod. At pag hindi ka sumunod, sigurado, ang pananalita mo, puro ka sinungalingan. Kasi dumidepende ka sa sarili mo. Papalabasin mo lagi sa sarili mo, ikaw ang tama. Kaya ang pananalita mo, you are not speaking the truth in love. You are speaking false.
Kasi, kinukuberan mo yung sarili mo na ayaw mong mapahiya, pero kita ka naman. Sabi ko nga, instead na belt of truth yan, kung false yung belt mo, plastic yan. Hindi totoong leader. Tingin mo yung balat, akala mo totoong balat ito. Balat kayo pala. Kaya hindi totoo yun. Kaya pag hinila, patid. Balat kayo pala. Yung mga gano'n ba? Ang buhay sa mundo ko, yun. Ngayon ang tanong ko, kung yung breastplate of righteousness mo ay wala sa iyo yung righteousness, ibig sabihin, kalasak yan, asan ba yung pinoprotektan niya? Your heart. Ay kung mga shooter, ay si Satan shooter yan eh. Kahit na butas ng karayom, kaya niyang patamaan. Ay kung yung breastplate mo may butas, di pinaglaruan ka ngayon, para kang dart na ginaganon. Bullseye ka. At kung yung breastplate mo, hindi naman pala bakal, plastic na naman. Balat kayo pala na naman ang labas-lab na. So, ibig sabihin, madaling talaban. Kaya di nyo ba napapansin yung mga tao, ang mga Kristiyano, nakarinig lang ng konting masama, nagagalit, nagtatampo, inaaway kagad, kasi yung breastplate of righteousness mo, plastic. Ha? Urukan daw, urukan. Pero minsan, alam mo, gamit na gamit ang plastic, maganda rin tingnan. Tingnan yung bulaklak sa likod. Plastic yan. Pero pag tiningnan mo sa malayo, ito, parang totoo ano. Totoo ba yan? Buti na lang may nakahalo. Ito hindi totoo yan. Nagpapanggap na totoo. Nagpapanggap yung breastplate mo na totoo. Nung tinira, butas. Bakit kung totoo yan? Bakit ang dalas mo maapektuhan sa mga nasa paligid mo? Your armor is not true. Hindi totoo yung armor mo. Kasi kung totoo yung armor mo, dapat hindi ka tinatalaban. Mayroon kang pangsuntok. The Word of God. Bibigyan ko kayo ng example. Kaya nga nung nakaraan, ang sabi ko, you have to declare that you are the child of God. Bakit ka mo? Si Jesus Christ, sabi ko nga nung nakaraan, after nung dineclare ng Father, na sabi doon, this is my beloved Son, on whom I will please. Diba? So ngayon, nung narinig ng Diablo, sinamahan na kaagad ni Satan doon sa ilang, tapos nagpapasting si Jesus Christ, ginugulo na. Parang ganun kayo. Kung totoo ang pagka-Kristiyano nyo, may aali-aligid na sa inyo. Kung private pa lang kayo sa military, ang katabi nyo, yung nanggugulo sa iyo, private din. Pag captain na ranggo nyo, captain din yun ang tatapat sa iyo. Yun din, kung may mission ka, may mission din yung mga yun. Kung ano ka ngayon, gaano ka katatag, ang ipapadala sa iyo ni Satan, yung matatag din sa kanya. Pag nag-disciple ka ngayon, na linilibre mo yung yung dinidisciple mo kasi gusto mo dalhin sa church. So kasamang bulsa dyan. Si Satan, ganun din. Ililibre ka ng Jollibee, plus hindi pa, may bote yan. Yung The Battle of God, yung kanta, yung nabuo kahapon nung pumunta tayo nang pumunta kami doon sa Pampanga kahapon. Nag-isip sila ng title doon sa Kay Buti-Buti Mo Panginoon, sa English. Sabi mo nga, The Battle of God. Kasi kay buti-buti, maraming buti sa Panginoon, Battle of God. So yun ang point ko dito. Dineclare
na siya ay anak ng Diyos, ang si Satan hindi na bumitaw. Tinutukan na si Jesus para ngayon dayain. Tingnan mo yung una sa Genesis. Alam ni Satan na si Adam and Eve ginawa ng Panginoon. Tinutukan niya kagad. Nadaya yung dalawa. Anong resulta? Tenes siya ng Diablo, pumayag, napabilib, nadaya. Yun ang resulta kung bakit napalayo tayo sa Panginoon. Si Jesus Christ, pinatunayan ni Jesus Christ na hindi siya nadaya. Sinagot niya with the sword of the Spirit, which is the Word of God. Alam mo, Satan, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Oh, yan. So, ilan yon? Tatlong pagkakataon na tinitempt niya si Jesus. Pero, hindi nadaya si Jesus Christ. Hanggang sa iniwanan na lang ni Satan. Sana tayong mga Kristiyano ganon. Ay, ang ginagawa natin, pag video, teka, pwede naman pakinabangan to ah. Pwede pa naman, total, pinapatulan natin. Ano nangyayari? Hindi mo alam. Once na nag-step forward ka dyan, tapos ka kagad. Bitag ka. Kasi, yun lang ang ni Satan. Kumbaga, binibreak niya yung protection mo sa Panginoon. May protection ka sa Panginoon. Andiyan nga yung shield of faith, breastplate of righteousness, ay hindi ka na naging righteous. Tinanggal mo. Shield of faith. Nawala ng shield mo. Kasi hindi ka na nanampalataya sa Panginoon. So tanggal. Tanggal ang righteousness. Tanggal ang faith. Ano pa? Ang helmet of salvation mo, wala na rin. Di ba yung helmet, napakahalaga niyan kasi sa mga rides. Di ba pag nabangga kayo, na protection yan sa inyo? At ang pinoprotektahan ng ulo. Maliban lang, kung medyo makintab na, kahit walang helmet, pwede na yan. Pero joke lang. Yung ibig sabihin, kasi yung kasama ko noon, sabi nga niya, hindi okay lang naman kahit wala kang helmet. Sabi ko, tingnan mo, paano kung kahit nagbibisikleta ka lang, bigla ka na natumba, bumagok ito, wala ka na. Todas ka na. Pero binigyan ng illustration ni Paul yan. Helmet of salvation. At wala kang sapatos, napaka-importante. Yung Word of God, dala-dala mo dapat yan. Kaya nga sabi, may isang verse kay Isaiah ba yun, na napaka-blessed yung tao na dala-dala yung salita ng Panginoon at hinahayag niya. Kasi dala-dala niya yung gospel of truth. Ngayon, makikita po natin na, balik ako dito, yung to speak the truth in love from God. Ngayon, bakit hindi mo masabi ang katotohanan at bakit hindi mo maipakita ang pag-ibig doon sa galit sa'yo? Anong reason? Kasi, hindi mo rin natanggap ng maayos yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi kung natanggap mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo at kontento ka doon, hindi mo aawayin yung tao na yan. Kasi alam mo kung paano mo i-share yung love from the Father with the Word na totoo. So ngayon, makita nyo, tumanggap ka lang yan at sinishare mo lang sa Kanya. Hindi naman galing sa'yo yan. Kasi alam ko ang tao hindi marunong magmahal yan. Hindi marunong magsabi ng totoo yan. Sabi ni Isaiah Jeremiah, the heart of man is deceitful above all things. Sabi niya, ang puso ng isang tao ay mandaraya sa lahat. Totoo yun. Kasi, lalo na sa mga binata, sino bang binata dito? Si Carlo, si Kusina, Smith, pabata na yan eh.
Ang lahat na sasabihin niyang pag manliligaw yan, mahal kita. Di ba? Lahat na nangliligaw, ang sasabihin niyan, mahal kita. Pagkalipas ng ilang 1 minute lang, hindi ko naman mahal yan eh. No, di ba? Deceitful, mandaraya. So kung wala ang Word of God, hindi ka magiging totoo sa sarili mo. Kahit na nga yung iba, may Word of God na eh. Mandaraya pa rin. Oo, sa totoo lang, ang dami kong karanasan yan. Kung magbilangan tayo, siguro puno na sa ilang sako yung ganun. Kahit anong gawin mo. Pero, ang sa akin lang doon, hindi naman akong mananagot niyan, ikaw naman eh. Kasi, ikaw ang nakikita ng Panginoon. Ako, basta ko nasa tama lang. Ang aking sinisave dito, yung sarili ko. Sinishare ko sa iyo para masave din kayo. Kung tatanggapin nyo, okay yun. In love from God. Yung pag-ibig ng Diyos, ibinabahagi ko lang. Kaya ngayon kung ayaw mong tanggapin, tatanggapin mo pag-alis, sabay mo tapon. Parang yung tumatanggap na nag-iikot na nagbibigay ng trucks ba. Pagkakuha niyan, titingnan ng ganun, pag wala na, ibabasura. Hindi niya alam, napakahalaga ng na yun, ng salita ng Panginoon. Dahil nandoon ang katotohanan, andoon ang iyong kaligtasan. So kung hindi mo pahahalagahan yung mga yan, sino ang talo? Talo ba yung nagbigay? Mali, yung nag-effort yung pinakita sa Panginoon. Ginagawa niya yung part niya. Ikaw ngayon na recipient, hindi mo binibigyan ng kahalagahan ng Diyos sa buhay mo, ikaw ang talo. Ang ganda na nga ng ginagawa ng Panginoon para sa iyo, nire-reject mo naman. Sino ngayon ang talo? Ikaw. Kaya darating ang panahon, pag na-realize na natin sa ating mga sarili yan, saka tayo magsisisi na sayang. Ako, meron ako napatunayan na naman yan. Kailan lang? Sabi niya sa akin, sayang. Kung noon sana, dinala mo pa yung gawain dito sa bahay. Kung nagseryoso lang kami. At ngayon naging malalim siya sa salita ng Panginoon, hindi sana siya ngayon sakit ng aking ulo. Sabi ko, hindi mo na papapabalik yan, kapatid. Kasi, ikaw din ang ayaw noon. Linalayo mo eh. Gumagawa ang Panginoon ng paraan para ilapit sa iyo yung kanyang mga salita. Ang ginagawa mo naman, nilalayo mo. Kung kailan darating kami magba-Bible study, sasabayan na mag-grocery. Saan ka niyan? Pakikuha mo na lang yung susi doon sa ilalim ng apakan. At sige, tumuloy na lang kayo doon. Kaya yung Bible study ko, wala doon. Di kami nandun. Sige, tayo nandito. Di magkape na lang tayo. Mag-praise and worship tayo dito. Talbukas naman yung bahay. Biro mo yan, bumilang ang ilang taon. 5 to 6 years. Ito na ang paalala ng Panginoon. Di, halos di siya natutulog. Nagpupuyat, umiiyak. Sabi ko, ayan na. Ngayon ka na tinuturuan. Kaya mahirap yan. So, ganun. Bago pa dumating sa atin, kasi kahit anong iwas natin, nilalagay tayo ng Panginoon sa mga parte na hindi mo naman kasalanan. Kaya ang pinakamahalaga, itong pinag-aaralan natin, kahit hindi natin problema, kung nasasama tayo doon, kung alam natin ang salita ng Panginoon, may kapanatagan pa rin tayo pag andiyan sa iyo ang katotohanan. Pag hawak mo ang katotohanan, hindi ka nangangamba. Hindi ka namumroblema. Nasa katotohanan ka eh. Kaya dito, mapapagsabihan mo pa yan. Sabi nga dito ng Ephesians 4:15, instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. So, ibig sabihin, dito pa lang, tinuturuan na tayo kung paano tayo mamuhay sa katotohanan kasama, syempre, demonstration of love yan from God eh. Kaya kung nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, matik na yan. Hindi ka magsasabi ng yung katotohanan. Ano yun? Fellowshipping. Ano yan? Katulad nito.
Ngayon, we will in all things grow up. Hindi ka mananatili, kapatid, na preschool. Yung bonsai, nag-grow ka in love, in truth, hanggang papunta dun sa head. Who is the head? Jesus Christ. Ayan, sinabi dyan. So, ang doon, ang pinakamahalaga dito, ika'y lumalaki, natuturuan ng iisang katuruan na nagmumula kay Kristo. Bakit nagmumula kay Kristo? Bakit yung katuruan na kay Kristo, yun ang tagumpay? Yan ang nagtagumpay dito sa mundong ibabaw eh. Nung namumuhay siya ng katulad natin, nakasunod siya sa tamang kaparaanan ng pagsunod sa Ama. Kaya nung namatay siya, sabi nga, even to the point of death, sa pagsunod niya, humantong sa kamatayan, hindi siya natinag doon. Kahit na pinahirapan siya, hindi siya natinag doon. Kontento siya sa pag-ibig ng Diyos ng Ama. Kahit latiguhin ka pa. Alam ko naman tayo, kahit paluin mo ko, mahal mo pa naman ako Kahit na, sa probinsya, kahit ay paluhurin mo ako sa munggong mainit, alam ko, mahal mo pa rin ako. Di pag nakita ng tayo na, siya mismo magsisisi sa sarili niya. Dahil, oo nga naman, hindi ko ma-deny, mahal ko pa rin yung anak ko. So, ganun nanalo si Jesus Christ. Sa hirap ng sanlibutan, sa katotohanan ng pagsunod niya, na may pag-ibig. Paano niya na-defeat ang kaway? Hindi sa panahon ni David na by violence. Dahil linabanan mo ako ng sa espada rin tayo maglalabanan. Si Jesus Christ, ang laban ni Jesus Christ, pag-ibig. The love. Yan yung sinasabi diyan. The truth. Pinakita niya yung katotohanan ng salita ng Panginoon, tapos pinakita niya ang pag-ibig doon sa mga tao. Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Yan, kaya mo pa bang gawin yan? Si Jesus Christ nagawa yan. Dalawa lang ang nakita ko sa scripture na nagsabi ng ganon. Si Stephen. Nung binabato siya, sabi niya, tanggapin mo, Panginoon, ng aking espiritu. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung maalala nyo noon, yung preaching ko nung last week, sabi noon, hindi nila kayo kilala dahil hindi nga nila kilala ang Diyos na sinusunod nyo. So, kaya si Jesus Christ pinatay, hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pero kalaunan, si Jesus Christ hindi natinag doon. Kahit pinatay siya, ang sinukli pa rin niya pag-ibig. Pag-ibig at katotohanan. Yan, speaking the truth in love. Hindi si Jesus Christ gumante. Sabi nga ng kaya niyang gawin. Pwede siya magpadala ng anghel mula sa langit para wasakin lahat. Pero ayaw niya. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesus, kung paanong sistema ang paraan ng Ama na gusto niyang daanan, ganun ang sinunod niya. Ganun din sa atin ngayon. Kung paanong sinasabi ng Scripture na katotohanan na yun ang gawin mo, doon ka dumaan, hindi yung sarili mong kagustuhan. Huwag mong aayusin ang spiritual na bagay sa sarili mong kagustuhan. Hindi ka espiritu. Tao ka. At dito, ang pinag-aaralan natin, spiritual na buhay. Hindi ito ay okay lang kung sitwasyon ng dito sa lupa, literal, mapapansin natin, pwede mo ayusin yan kasi may mga batas-batas yan. Pero ang spiritual, hindi mo pwedeng ayusin sa pamamagitan ng mga batas-batas dito sa lupa natin. Hindi ganun. Sabihin natin, para maligtas ako, magbigay lang ako dyan ng maraming abuloy, ligtas ako. Hindi. Kahit ikaw pang magpatayo ng buong kapilya, kung di ka sumusunod sa gusto ng Panginoon, sablay ka pa rin. Susundin mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Speaking, sabi niya, the truth in love. We will in all things grow up.
Nagmamature po tayo dapat sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa tuwing punta natin sa church, dapat tayo ay nag-grow sa ating mga natututunan. Yun ang purpose niyan eh. Para tayong nasa, ito kasi spiritual education eh. Yung sa school, pag-aaral sa profession mo. Okay, profession yun. Pagandahin mo doon, okay lang. Pero kahit anong galing mo doon, pagdating sa spiritual, at wala ka, kawawa ka kapatid. Kasi hindi mo pwedeng pairalin yung sa bagay, sabi ng joke nung yung engineer, na sabi niya, nung namatay, pumipilit pumunta sa langit Sabi daw nung bantay dun sa pintuan wala dito ang pangalan mo, paano kita mapupunta sa langit? Balik na naman daw yung engineer na namatay. Hindi, dyan talaga ako, mabait ako, ganun. Kanya, wala ka talaga dito. Hanggang sa ilang beses nakapabalik-balik, hanggang sa wala siya, inilagay siya ngayon sa impyerno. Wala siya dun Record. Pagbisita ni Satanas sa Panginoon, kinumusta siya. Satanas, kumusta dun sa lugar mo? Ay, okay na ngayon dun sa amin. Ang galing ng pinadala mong engineer. Dati umusok-usok doon Ngayon wala na. Nagawa niya ng paraan. Sa susunod niya ipapa-aircon na raw doon Engineer. Sabi ng hindi naman yun doon dapat mapunta. Ibalik mo yan doon sa langit. Kasi hindi siya doon Sabi daw ni Satan, hindi na pwede. Mas kailangan namin maraming engineer doon Kasi lalagyan pa daw ng escalator, lalagyan ng air condition yung buong Sabi ng hindi pwede. Ibalik mo yan. Kung ayaw mong ibalik, sabi ng Panginoon, kakasuhan kita. Sabi daw ni Satan, tingnan ko lang kung saan ka makakakuha ng abogado. Lahat ng abogado, kakampi ko yan Di ba? Kasi, yung puro sinungalingan naman Kanino ba yun? Hindi ba lahat? Na abogado? Bakit dinidipinsa nila mali pa, So, nakakaalam lang yan ang Panginoon. Pero kung may titingnan mo, parang ganun nga nangyayari. So, anong kailangan natin? Ulitin ko po. Doon sa tema ko ay how do we prepare ourselves for spiritual warfare? Through the truth. Una, to be sanctified by the Word of God. Mayroong A&B dyan. At pangalawa, to be guided by the Word of God. At ang pangatlo is to speak the truth in love from God. So dito po sa tatlong points na yan, tingin ko naman may nakuha tayo, may natutunan tayo. May natutunan ba? Amen. Praise God. So alam natin na ito po ay pang preparasyon natin sa oras ng digmaan. Huwag kayong magpiprepare kung labanan na. Kailangan, hindi pa dumarating ang laban, dapat nagpapa-sanctify ka na, sumusunod ka na sa sinasabi ng Panginoon, at i-practice mo yung pag-ibig na ginawa ng Panginoong Jesus, na sabi ko nga, tayo ay part din na nakadikit sa Kanya, na ipinababahagi din natin yung mga aral na nagmumula sa Kanya. So sige po, na tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na muli mo kaming pinalalahanan ng iyong mga salita, na ang mga salita mo ay siyang nagsisilbing gabay sa aming mga buhay. Siya rin ang nagsisilbing naglilinis sa aming mga kasalanan. Nawawalang kasalanan namin, naaalis dahil sa pamamagitan ng iyong salita. At ganon din, Lord, yung pagsunod namin sa utos mo na dapat kaakibat ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Kaya salamat sa belt of truth na yan,
yung simbolo ng katotohanan, na ang katotohanan na yan ay dapat lagi namin daladala. Dahil dito pa lang sa katotohanan, hindi na mananalo ang aming kaaway. Kaya salamat, O God, sa bawat isa na pinagpala mo ngayong umaga. Salamat, Lord, sa guidance, protection, at ganun din, Lord, sa mga pagpapala, spiritual, financial, material blessings na pangangailangan ng bawat isa. Lord, Ikaw po ang itinataas namin lagi sa aming mga buhay. At Lord, lukuban mo kami lagi ng iyong presensya. Lukuban mo lagi ang aming tahanan, ang aming pamamahay ng iyong presensya. Nang sa gayon, anuman Lord, ang nais ng kaaway, yung mga pandaraya ng kaaway, ay hindi po makakapanaig sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang buhay at inaangkin namin lahat ito at binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God.